Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa sa mga bagay na aking natutunan noong ako po ay nag-chaplain sa Philippine Heart Center ay wag na wag i-spiritualize ang mga karanasan. To never spiritualize experiences. O sa madaling sabi, wag gagawing shortcut ang spirituality sa pag-solve o pag-address ng problema. Isang hapon, yung isa sa aking mga kaklase ay may kinausap na pasyente. Sabi sa kanya ng pasyente ay kailangan niyang agad-agad ng open heart surgery. Kaya lang ang problema ay wala silang pambayad. Dahil alam naman natin, medyo mahal ang surgery na ganun. Sila daw ay mahirap lang at hindi nila alam kung paano makakakalap ng ganun kalaking halaga. Yung aking kaklase, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang sinabi niya sa pasyente, ganito po yung inyong gawin. Punta po kayo sa chapel at magdasal sa Diyos. Kausapin niyo si Jesus tungkol sa inyong karanasan. Sa unang tingin, tama naman yung aking kaklase. We all need to get guidance and enlightenment from God. Pero, hindi talaga nasusolusyonan, nahaharap o naa-address ang problema. Sabi sa amin, nung aming supervisor, mas okay pa sana kung sinabihan mo yung pasyente na lumapit sa social service o tumahimik ka na lang at makinig sa kanya. Minsan po ay may nakita akong larawan o picture sa internet. Merong dalawang tao. Yung isang tao nakaupo ng komportable sa isang bangka. Samantalang yung isa namang tao nalulunod sa dagat. Sabi ng pangalawang tao, tulungan mo ako kasi nalulunod ako. Sabi ng unang taong nakaupo sa may bangka, huwag ka mag-alala, pagdadasal kita. Mga minamahal kong kapatid, ang ating pong ebanghelyo ngayon ay ang tinatawag nating Sermon on the Plain of Jesus o yung mga Beatitudes in the Gospel of Luke. At kung nadinig niyo pong mabuti, napakagandang pakinggan ng mga salita na binitawan ni Jesus. Sabi niya, kayong mga dukha, mapapalad kayo. Kayong mga nagugutom ngayon, mapalad kayo. Kayo'y bubusugin. Kayong mga tumatangis ngayon, mapalad kayo. Magiging masaya kayo. Kayong mga kinasusuklaman, kinapupuutan, inaaway, at inaalimura ng ibang tao, mapalad kayo. Sapagkat ang inyong gantimpala ay malaki sa langit. Kung tayo pong lahat ay mahirap, nagugutom, tumatangis, o inaapi ngayon, right now, siguro ang saya-saya natin. Yan ang sabi ng Diyos, feel good tayo dyan. Masaya tayo. Siguro sasabihin natin, Father, manatili na lang kaming ganito. Manatili na lang kaming we stay poor and do not persevere. We stay hungry na lang, and we will not work. We stay sad and weeping, at hindi na namin sisikaping maging masaya. We stay persecuted and do not try to be better. Bakit? Ganyan na lang palagi. Pinagpala naman pala tayo at masaya naman pala tayo, sabi ng Diyos. Alam niyo po, I personally believe that it is not what the Lord wants. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng Diyos.
Because God does not want us to spiritualize our experiences of poverty, hunger, depression, and persecution. God does not want that. Bakit? Kasi we need to face our problems. We need to confront them. We need feedback and criticisms from other people. Kasi ang easiest way po sa ating lahat, spiritualize. Pag may problema at nagugutom, pagdasal mo na lang yan. Kapag mahirap, okay lang yan. Kapag nalulungkot ka, okay lang yan. Pagsubok yan, galing sa Diyos. Kapag ikaw ay inaalimura o pinapersecute ng ibang tao, huwag ka mag-alala, mahal ka ni Lord. Hindi ka pababayaan. Totoo naman po, yung lahat ng bagay na iyon. Pero parang may kulang, hindi po ba? Pero ganito lang po yan. Ang sagot po ay nasa ating unang pagbasa at nasa ating salmo ngayong araw na ito. Ang sabi, mapalad ang mga umaasa sa Panginoon tuwina. Blessed is the one who trusts in the Lord, whose hope is in the Lord. Spiritualizing is never the answer. Hope is. Kasi despite being poor, you still do your best and hope in God. That despite being hungry, you still work tirelessly and hope in God. That despite weeping and crying, you look forward to better days and hope in God. That despite being persecuted, you still do good and hope in God. Kasi po, the path to the Lord is not always a happy or enjoyable journey. Madalas akala po ng iba sa atin, once na sumunod tayo sa Diyos, magiging masaya na yung ating buhay. Pero hindi po ganun. Hindi happy-happy lang. Hindi prosperity lang. Hindi po praise God lang ang ating buhay. Remember, many times, yung kapayapaan po ay dumadating at katahimikan, dumadating matapos ang isang bagyo. Ang rainbow lumilitaw matapos ang ulan. Ang bayanihan nagiging totoo matapos ang isang kalamidad. Dear brothers and sisters, kapag dumating po yung oras na tanging mga positivity ang ating nararamdaman, magduda na po tayo. We think twice. Kasi maybe we are not following anymore the Lord's path. Kasi po, ang mensahe at ebanghelyo ng Diyos ay minsan mahirap, inconvenient, at hindi appealing. Natutunan ko po ito years ago na meron daw po tayong tinatawag na sunshine spirituality. Sunshine spirituality. Siguro po yung iba sa inyo nadinig na ito. Katulad po yun nung aking mga halimbawa kanina. Dapat happy-happy, dapat goody-goody, dapat positive-positive, dapat ganun lang all the time. As if our spirituality and discipleship is always sunshine. Pero alam po natin, hindi ganon. Minsan, the more na naglilingkod tayo sa Diyos, the more tayo nakakakuha ng mga umaaway sa atin. Minsan, the more na nagmamahal ka sa iyong kapwa, the more na mas maraming nasasabi sa iyo. Minsan, the more na minamahal mo ang Diyos, the more na nagkakaroon ka ng bashers at mga tumutuligsa sa iyo.
It is not always smiles and sunshines and rainbows. And so, sabi ng Diyos, blessed are we who are poor, who are rich, who are hungry, who are satisfied, who are weeping, who are laughing, who are persecuted, who are treated well. Pinagpala po tayong lahat. All of us can be blessed if we will place our hope and trust in God. Amen.